Para sa ating mga Pilipino, tayong mga anak ay siyang kaagapay ng ating mga magulang sa kanilang pagtanda. Ngunit iba ang sitwasyon ni Jingle dahil magpakailanmay kailangan niya ang kanyang pamilya. Ito po ang pamilya ni Kuya Noel Rojas, nakatira sa Kilangit, Gitagum, Misamis Oriental. Si Kuya Noel ay isang magsasaka. Hindi rin regular ang kanilang trabaho sa bawat araw. Kaya't maswerte na kung merong magpapatrabaho sa kanila sa sakahan ng ibang tao. Ano po yung hanap buhay ninyo, Kuya? Magmuso po. Mamuso o Magdaro. Okay. Nag-aararo po kayo, Kuya. Anong gamit ninyo, Kuya? Kalabaw o baka? Baka. Kwento nga ni Kuya Noel, mga bay, na inuuwian pa niya tuwing tanghali ang kanyang anak. Mapakain niya lamang ito. Hindi niya alintana ang layo at pagod. Mapagsilbihan lang ang kanyang anak. Ako ganang antusan nga sa ugto ako ganang ulian. Dito? Dili kay ako ganang ipakaon. Bisag unsa kalayo ko asa ko magdaro dito. Ako nga antusan nga mani ako isang ipakaon. Para kay Kuya Noel, ang kanyang anak na si Jingle ay isang biyaya. Mahal na mahal niya daw ito at hindi niya pababayaan. Hindi madali bilang isang padre di pamilya, mga bay, nagampanan ang kanyang katungkulan. Naghahanap buhay siya sa bawat araw at nag-aalaga siya sa kanyang anak. Sa pag-aalaga ni Kuya Noel, ipinapakita kay Jingle ang kanyang pagmamahal. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. Naiiwan na mag-isa ang bata dito sa kanilang bahay kung magtatrabaho ang kanyang mga magulang. Pero gayon pa man, ang pagmamahalan at pananalig sa Diyos ang kanilang kinakapitan. Ako lang gusto unta kung may pag-iunta siya. Mag-alaga rin kami sa Ginoo sa matagusan naman. Tara mga bay, ating alamin ang kwento ng pamilya ni Kuya Noel. Good afternoon mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Andito tayo ngayon mga bay sa Barangay Kilangit, Gitagum, Misamis Oriental. Nasa likod po natin yung bahay na tutulungan natin ngayong hapon kasama yung ating mga butihing sponsors. So ang bahay na ito mga kababayan o ang pamilyang ito ay nakita ng ating mga kasamahan dito sa Misamis Oriental na nangangailangan din ng tulong. Mga kababayan, kasama natin ngayon si... Anong pangalan mga kuya? Noel Rojas. Ilang taon na po kayo? Pila naman edad kuya? 47. 47 years old. So, matagal na po kayo dito nakatira? Dugay naman na. Dugay na. Ilan mo katuig dire kuya? Sa bata ba ko, dire nagwan puyo. Okay. So, matagal na po talaga kayo dito. Sa bahay na ito kuya, ilan po kayo ang naninirahan dito? Pila mo kabuk ang nagapuyo din eh? Sa pagkakaroon, kuan mi karon 3. 3 kayo? Oh. Ikaw, ang iyong asawa? Upat. Ako ka mga ng lalaki. Okay. Ilan po lahat yung anak nyo kuya? Pila tanan imuhang anak po? 4. Ang dalawa, saan sila ngayon? Minyo na 2. Ano po yung hanap buhay ninyo kuya? Sa inyong trabaho din po? Ako ang rakong trabaho dire. Magmuso ko. Mamuso or ang saan ibig sabihin? Magdaro. Okay. Nag-aararo po kayo kuya. Anong gamit niyo kuya? Kalabaw o baka? Baka. Sa inyo po yung baka? Inyo hatong baka Dili, personal? sa akong kapitala na. Bali. Sa akong galon. So, bali yung baka na ginagamit niyo sa pag-araro ay hindi din po sa inyo. Dili po din mo ha? Dili. Magkano kuya ang posibleng income ninyo sa pag-araro sa buong araw po? Ako mo nagdaro ko karon ako adlaw 600. 600. So bali 300 sa'yo, 300 para sa baka. Mangyana, no? So everyday kuya o bawat araw po meron po talaga kayong trabaho? Nadyan may trabaho kada adlaw? Hindi depende sa. Nagdepende. Magdedepende din kung merong magpapatrabaho sa inyo. Dili gyud permente.
So kahit anong gawain sa sakahan kuya, ginagawa ninyo. Bisan unsang hilimuon sa uma, inyong ginatrabaho. Like mangguna, mag-araro, lahat yun kaya nyong gawin. Bisag unsa man kung nay dugnas, mapurma, lampas, basta nga. Magtatabas ng damo. Lahat ng gawain sa sakahan mga kababayan, Tanan lagi ang mga mahimo sa mga uma. Ran gid tanan. kaya nyo po. Si Mrs. nyo po kuya, nasaan po siya ngayon? To sa kuan. Ang trabaho gyapon niya, mura gyapon sa kuha. Kumbaga, tinatawag yun sa amin kuya na jornalista. Dito sa mo sa North Cotabato, ginatawag na nga jornalista. Din ni jornalista gyapon. Ang iyang trabaho, mura gyapon trabaho nako. Nag-journal. Lahi man gid ang laki nga trabaho kay ang bugat nga trabaho ako gina. Ang babae, so hagkat gyud ang trabaho. Anong trabaho ni ate sa ngayon? Guna. Nagdadamo po sila. Anong tanim po yung ginagunahan nila? Unsa nga tanom? Tabako. Tabako. Kasi yun po yung known dito mga kababayan. Kumbaga ang tobacco farm, yan po yung karamihan sa farm ng mga tao po dito. So since ang tobacco farm ay nangangailangan ng magdamo, kailangan ng mag-araro, so kumukuha po sila ng mga manpower. Gaano kahirap kuya? Unsa ka lisod ang manginabuhi bilang isa ka mag-uuma kuya? Sako, nanadam gid ko na kang trabaho kay murag wa na magid ko. Ano mga andoy pa nga ako lang makaon ko sa tulo ka adlaw kay ram na ko. Murag di na ako maandoy pa ako. Magsapat naman ang inyong ginakita sa matag adlaw. Mag-insakto ang inyong kita sa matag adlaw para sa tanan ng panginahanglan. Nagdepende gyapon. Minsan kinakapos din. Usahay ginakapos din. Lagi. Kuya, maririnig natin po mga kababayan yung ingay sa background natin, no? So, anak niyo po kuya, tama po? Ilang taon na po siya kuya? 22 years old. Ano po yung kalagayan niya kuya? Naunsa siya? Kana siya sa pagkatao niya, daan na gina siya. Pagkatawa na nga mata. Pero pagkatawa na, yung na yung mata. Mura bitang yung mata bitang na bali. Yung pikas. So, di gina sa kita. Ang yasang pikas nga mata, naiging mura gitubo nga puti dire ko. Nagpasabot nga, dili gid sa kita. Bulag gid siya. Hindi din siya nakakarinig o nakakarinig naman siya? Makadungog na siya sultion, pero ipalakaw ni mo, digid na siya. Hindi siya nakakalakad. Pero makalakaw na siya. Makalakawin na siya, pero dili po na mo ako tanong yuta. Di siya mo tanong yuta. Di harigid na siya. So, bali, inaalagaan talaga. Ginaatiman ragyod ninyo. Dili niya kaya atiman nun iyang kaugalingon. Dili gid niya. Pakaon, hungitan gid siya. Hungitan gid. Ang mga niya magdaro ko. Kanang wala ko kanang magibilin sa balay. Namo. Ako ganang antusan nga sa ugto ako ginang ulian. Dito? Dili kay ako ganang ipakaon. Bisag unsa kalayo ko asa ko magdaro dito sa ulab. Wala ulam malayo ani. Lais. Kison. Og bisan asa ko kalayo. Ako nga antusan nga ako gisang ipakaon. So, bali, umuwi talaga daw po si Kuya Noel, no? Umuwi daw po talaga si Kuya Noel, mga kababayan, pagtanghali upang mapakain yung anak niya. Kung naririnig ninyo sa background, mga kababayan, yun po ang sounds na ginagawa ng kanyang anak. So, unsan ang ginahimo sa imuhang bata ngayon, anak kuya? Normal lang na siya. Suko na siya or... Dili po. Wag po ko kung puno ang hilak na. So bali... Sagara ang kuana na katawa. Nga na rin ang forma. Pero wag ko sukat pagka matngon na nagkuan. Pagdako na gidana. Wag ko kita nga wag ko naghilak. So bali yun po ang way niya para siguro maipalabas yung kanyang saloobin. Yun siguro ang way niya para maipalabas yung kanyang gustong sabihin. Yun siguro ang way niya para makipag-communicate. Ano?
or para lingawon ang iyang kaugalingon, no? Oo, ana siguro. Napatingnan niyo na ba siya sa doktor, kuya? Wala po sa sukad pa na magdaot. Huwag yun ang sukad hilanat, wala po ginawa sukad. Hindi naman siya nagkakasakit. I mean, kuya, sa iyahang nga kondisyon, di ba, iyahang nga kondisyon kay, kumbaga, kulang ang development, no, niya. Napatanaw ba ninyo na siya sa doktor? Wala. Unsa ang mga hinungdan, nga nung ingon ana siya? Wala gid sir, wala. Okay. So, bali po mga kababayan, hindi po siya kailanman napatingnan sa doktor. So, pati po sila ni kuya, kumbaga, in puzzle for now, kung ano po yung kalagayan ng kanilang anak. Gani, akong asawa gani. Mughawa sa dinig buntag. Kay bali, ang iyang kana, dili, ipakaon niya, hapon, pag ulit niya. Pero ako, kaya lagi ko ano, di ko ipakaon ng ugto. Kay, palangga gaya ako nga bata kayo. Akong asawa, maragwa lang man sa iyang una nga. Iyang ulian diri sa ugto. Na ako gantos ko. So unsa kalayo, ako gining anian din sa balay kay akong ipakaon. So, kahit daw gaano kalayo yung tinatrabahuan ni Kuya Noel, mga kababayan, ay nagtitiis daw po siya na umuwi dito pagtanghali upang mapakain yung kanyang anak. Ano sa pangalan si mong anak, kuya? Jingle. Jingle. Ayan, si Jingle is 22 years old, mga kababayan. At hindi ko din masasabi kung ano po yung sitwasyon niya ngayon. Okay lang ba, kuya, nga makita namo siya? Okay. Tara po, tingnan po natin sa loob. Nakakausap niyo po siya, kuya? Na maistorya niyo mo siya, kuya? Dili. Ito po, mga kababayan, si Jingle, kuya. Sige, diha ka, kuya. Paano niya alam, kuya, na naana mo, kuya? Ano nga yung mata mo? Ano nga yung mata din niya? Okay. Hi. Dili kaya na sir mo. Dili siya ano? Yun po, mga kababayan, yung sounds na nag-recreate niya. Bale, siguro, that's the only way na makapag-communicate siya. And for us, hindi din natin alam, mga kababayan, ni kahit yung kanyang mga magulang, hindi din po nila alam kung ano po yung ibig niyang sabihin. Pero kaninang tanghali, kuya, ganihang udto, inyo man siya nabalikan para mapakaon. Walang dito kung galot. Kurang pa doon. Alam na luyo po. Okay. Luoy kayang sitwasyon sa imong bata, no? It's like, anak gid siya nga porma. no? Pero hanga ko sa imo, ha. Kay ginahatagan nimo og saktong atensyon gihapon ng imo nga bata. Hanga ko sa imo in terms of ang maglaro kapoy ba na? Kapay biya, tinawag. Lisod, tapos, di ba? Nakakapagod po mag-araro, mga kababayan. Pero yung sakripisyo ba bilang ama, no? Yung sacrifice niya matapos siya mag-araro, uwi siya dito pagkatanghali kasi dapat mapakain niya yung anak niya, makamusta kung anong kalagayan ng anak. So hanga mi sa imuha, anak, kuya. No, appreciate namo ang kana nga imong gihimo sa imong nga bata, no? And siguro lahat naman siguro ng mga tatay, mga kababayan ay gagawin ang lahat, no, para doon sa kanilang pamilya. So, Kuya Noel, unsa ka lisod para sa imuha ang naay bata nga pareho kay Jingle? Sa unang panahon, naglisdan ko sa una. Tungod ano yung sitwasyon sa una nga ba siya. Pero sa pagkakaroon, marag naanda na ako bitaw. Sa una, lisod gid kayo bitaw sa unang panahon kay marag panako
paano puy ko makamove on ba. So ako na nakamove on ko karon kay murag so nagpadayon naman ngana naman gina siya. So noon daw mga kababayan ay nahihirapan sila no, sa pag-aalaga kay Jingle. Pero nung lumipas ang mga panahon mga kababayan ay kumbaga hinay-hinay na na-use sila into that situation. Kumbaga hinay-hinay na nga ning naanad sa ingana nga sitwasyon. Kuya ano? Halimbawa kuya, halimbawa lang po, kung naririnig kayo ng inyong anak na si Jingle, kung iyaha mong mabatian o iyaha mong masabtan, halimbawa lang, unsa inyong gusto nga istorya sa iyaha? Unsa mong gusto nga mensahe nga iingon sa iyaha? Ako lang ang ako lang kun siya nga kay ako dire gid ako dire lagi ko simbahan nagalaga kada Domingo. Ako lang gusto unta kun may pag-anta siya mag-alaga rin kami sa Ginoo sa matagusan namo. Kay kami nga pamilya kanaragid sa dili gid akong uban simbahan. Tanan ako mga bata nagid mi simbahan dia. Kaya ko sama-sama kayong nagsisimba talaga ano. Kaya ako kay assistant pastor man ko diyan ang ibabaw gud. And mas mabuti po yun kuya. Mas maayo na sa ang ako lang golan kay sa matag Domingo di ginako na siya mo ba ang ako lang nga yan pulan ako sa Ginoo siya. Piskayan ko na niya lawas. Yeah. Murag niya ako ang apon sa Ginoo. Never ba na nagkasakit siya? Like for example, yung ingon mo ganyan, maglagnat, ubo, trangkaso. Wala na, gid sa iya. Wala gid na sukad. Wala na. Kasi hindi din kasi nila siguro hindi dili pud ninyo mahibalan kuya kung unsa ang ginabati sa sulod kay di man niya masulti, no? Di ganyan masulti. Pero sa akong expression sa iyang lawas, okay raman siya. Meron kaming maliit na groceries dito kuya. So, salamat kayo. Sana kahit papano sa ingani kagamay maka help man lang abag-abag. Yes, dili ni siya ingon nga tabang nga mudugay. This is a band-aid solution. Kung baga natay samad, band-aid lang siya ba, pero dili siya ang makaayo sa samad. I know nga kini sa gagmay nga among dala kuya, dili siya maong solusyon sa kalisdanan or sa kahirapan, sa kalisod nga atong giagian. Ang solusyon is magagikan gihapon sa atua sa atong mga pagpaningkamot. Ug sa inyo nga pagpaningkamot kuya, ako nga nakita nga ang inyong pagpursige o gina-appreciate mo na ako tungod ana, no? So naalamig gamay din nga groceries kuya. Bali, 5 kilos lang ni siya since wala man 10 kilos ka among nakita dito Ayan kuya. Bali, ang imong groceries. Thank you dong. Ang imong groceries kuya, ano siya ang sulod. Ibahin na lang natin tong sabon mo kasi medyo mangamoy ang kauban niya, no? Sige kuya. Naapunta din og mga dilata. Ayan, meron tayong mga dilata dito mga kababayan. Meron tayong corned beef. Meron natay beef loaf. Napunta din og gamay na gatas. Wala kasi silang gatas doon na kumbaga ginabaligya nga dagko. Tapos meron tayong kape dito kuya, no? And then asukal and iba pa na mga kailanganin dito sa bahay. Bali kuya, galing din po ito sa aming mga butihing sponsor. Nais ko pong pasalamatan mga kababayan yung ating butihing sponsor. Si Yan and Mark Van of South Korea. Nagpadala po siya ng fund for us para pantulong dun sa mga senior citizens or mga PWD or sa mga nangangailangan nating mga kababayan. So, meron po siyang ibinigay na 2,000 pesos kuya. So, ang 1,232 binili po namin ng groceries, no? Tapos, ang sobra niyan ay bibigay namin sa inyo. So, kami na lang po ang bahala dun sa sobra ng 1,000
para mahatag namo nga buo sa imuha ang 1,000 gihapon. And at the same time, kuya, galing sa ating munting channel, no? Sa PB Team, magbibigay din po kami ng 1,000 pesos. So, meron dito kuya na 2,000 pesos na konting cash kuya. And hopefully, dili man ni siya makahawa sa inyo sa kalisod, but hopefully, makatabang sa inyo nga panimalay. So, amo ang pag-ampo ug amo nga mga panghinaot nga kahit pa paano kung unsa man kalisod ang kinabuhi, gaano man kahirap yung buhay, ay patuloy lang tayong lumaban, no? Padayon lang tang manimbasog ba, no? Para manginabuhi ani nga kalibutan. Sa bagay, dili man nagakatulog ang Ginoo ug nakabalo man ang Ginoo kung unsa ang atong magikinahanglan. So magpasalamat lang ko sa inyo mga igsoon sa intabang nako. Tingali lagi ninyong gihatag sa ako. Makatabang kayo dako sa among pamilya, sa akong anak karon. So dako ko pasalamat sa inyo. Pilo-pilo nga palangin ihatag sa inyo gid sa Ginoo. Mura gyud na ako. Salamat kay sa Ginoo nga kamo iyang gihikap ang inyong kasing-kasing para sa akong anak. So dako kayong salamat sa inyo sa pagtabang nako. Yes. You're welcome kuya. And isa lang dyan mga instruments sa Ginoo. Yes, ang ating channel po mga kababayan ay hindi man ganyan kalaki, dili nga nakadako ang among channel, dili pa nga nakadako ang among matabang kuya. Pero sa iyon ani kasimple nga mga butang, ma-share ang inyong story, diba? Malay ninyo kuya, mapapanood ito ng mga kababayan natin na may bukal ang kalooban, tapos gustong tumulong sa inyo, ay ipaagi lang po na ako sa akong mga kaubanan. Since ako, muli naman ko tomorrow sa North Cotabato, kay North Cotabato man akong area, paagi lang na ako gihapon sa ilan ni Showbiz and Backyard and kay Racket ni Mrs. Paagi na ako sa ila para makabot sa inyo. No? Salamat kay sir. Yeah. Maraming salamat po kay Yan and Mark Van of South Korea sa inyo pong ipinadalang tulong at ipinagkatiwalang tulong, no, sa Victorious Mission para ihatid dun sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hindi rin natin lubos maisip na kasi naka-base tayo sa North Cotabato, hindi natin lubos maisip ba na ang tulong galing South Korea ay makakarating sa Misamis Oriental. And I thank God for that, no. I thank God for that opportunity. So kaya dili na namo ni padugayon and amuan na ni siya nga i-end nga video. But before namo tapuson kini nga video, bago namin tatapusin ang video ito, ang vlog for today, ay nais lamang namin na ipag-pray kayo. Gusto namo nga ipag-pray kamo ang tibok ninyo nga pamilya. Okay lang ba na siya? Sige. So, let us pray. No? Manalangin tayo. The declaration through prayer mga kababayan ay napakalaking tulong po para sa pamilyang ito. Ang pag-ampo man gud isa ka dako nga butang nga atong mahatag sa atong isig katao. No? So let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful afternoon and this opportunity, Father, na nakaila namo si Kuya Noel and ang iyang family. Dili man namo nakita ang iyahang kapika sa kinabuhi amahan, pero nakabalo ko og nasayod ko, Lord God, nga ano na kay plano para ani nga family, Lord God. Lord, I pray na hikapon nimo, Lord God, ang kasing-kasing sa mga kita ani nga video. And I pray, Father, na dili lamang kini nga tabang mo ang among nga matabang para ani nga family, Lord God, kundili aduna pamitabang, Lord God, nga mahatag sa ilaha, Lord Jesus. Siguro, not financially, Father, not materially, Lord God, but we can help them through prayers, Lord God, sa espirituhanon nga bahin, Lord God. We pray also, Lord God, sa ilahang nga ginapagdaanan karon, Lord God. I know, Lord God, nga nasanay na sila, Lord Jesus, sa ani nga sitwasyon, sa kalisod sa kinabuhi. But I pray, Lord God, for divine provision, divine protection, Lord God, and divine intervention sa tanan nila nga problema, sa tanan nila nga ginadala, Lord God. I pray, Lord Jesus, nga ikaw ang maoy magatagbo ni ining tanan amahan.
Lord God, we pray also, Lord Jesus, for our beloved sponsor, our generous sponsor. Thank you so much for Yan Yan and Mark Van of South Korea. Maraming salamat po, Ama, sa buhay nila. And we pray, Lord Jesus, na patuloy niyo po silang gabayan at ibigay ang naisin ng kanilang puso. And I pray, Lord Jesus, that they can also continue to help other people, Lord God, as well. Thank you, Lord, and we glorify your name in this place, oh God. We glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. So, maraming salamat, Kuya Noel Rojas. And maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong pagsama sa amin sa hapong ito, sa istorya ng buhay ni Kuya Noel. Maraming salamat po. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe, mga kababayan, para mas marami pa po tayong maabot and mas marami pa tayong matulungan na ating mga kababayan. If you like this video, please do like, share this video, mga kababayan, and let me know your thoughts in the comment below. Maraming salamat po, mga kababayan. Maraming salamat, mga bay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless and always stay connected to God. Bye for now.